Ayan. So, tuloy tayo. Doon sa ating unang discussion, ang ginawa natin doon ay solving area by coordinates using matrices or mode matrix. Okay? So, recap lang natin. Kapag mode matrix tayo, yung mode matrix na yon is applicable lang yon or magamit lang natin yon kapag meron tayo 3 vertices. Okay? So, kapag meron na tayong 4, 5, 6, and so on and so forth na vertices, yung matrix na yon, yung mode matrix na yon is hindi na natin magagamit yon. Okay? So, that's why, i-introduce ko sa inyo ngayon yung isa pang method on kung paano tayo makakapag-solve ng area by coordinates using calculator technique pa rin. Okay? So, in this mode, medyo critical to, medyo aaralin talaga natin to, pero eventually, kapag nasanay tayo, is medyo mapapadali nito yung ating pag-solve ng area by coordinates. Okay? So, let's get started. Okay? So, in this time, ang gagamitin natin ay yung mode stat natin or mode 3. Okay? So, pero may requirements tayo. Una, kailangan muna natin i-on yung kanyang mode frequency or yung frequency mode natin. Okay? Kailangan muna natin siyang i-on. So, paano natin yun i-on? Shift, mode, arrow down, stat or number 4, and then i-on lang natin yung frequency. Yan. So, mamaya explain natin kung bakit natin in-on yung kanyang frequency. Okay? So, kapag naka-on na pag naka-on na yon, so mode stat, that is 3, tapos pili lang tayo. Since dalawang coordinate, dalawang ordered pair yan, x and y, pipili natin yung linear, x and y. Pag sinabi natin linear, it involve x and y variable. Okay? So, piliin lang natin yung ating linear, that is 2. Yan. So, as you can see, meron tayo ditong x, y, at saka yung ating frequency. Okay? So, now, para mas maintindihan natin kung paano natin yung ginagamit, i-drawing natin. Okay? Kasi doon sa ating 4 vertices, 5 and 6, so on and so forth, ito yung gagamitin nating format. Yung paggamit ng mode stat. Okay? So, assume, meron tayo ditong triangle. Yan. So, kahit anong unahin nyo dyan, still triangle pa rin ang mabubuo natin. Okay, for example, inuna ko itong 10, 8. Tapos, 2, 3, and then 5, 7. So, kahit anong unahin natin dyan, okay lang. Ang importante, makabuo tayo ng closed figure or polygon or di kaya naman triangle since 3 vertices ang gamit natin. Okay? So, now, anong gagawin natin dyan? So, na-drawing na natin, di ba? So, ang gagawin natin dyan, for example, dito tayo mag-umpisa kay 10. Kay 10, 8. Kay 10, 8 tayo mag-umpisa. So, ilalagay lang natin yan sa calculator natin. Yung x muna tayo focus lang muna tayo sa x. Okay, 10, 2, 5. Yan. 10 to 5 na input na natin. Okay? So, yung unang input natin, nag-umpisa tayo dito kay 10. First input. Tapos, umikot na. Ang sunod na natin ilalagay is mag-umpisa na tayo dito kay 2. Okay? Dito na. Second round or second cycle. Okay, second round or second cycle. So, 2, 5, 10. Okay, ayun na yan. Meron na tayong x. Okay, meron na tayong x. Now, dito naman tayo sa y. Ang y natin, mag-uumpisa tayo dito kay 3. Ito yung first cycle natin. First
cycle natin ay mag-uumpisa kay 3. 3, 7, 8. Yan. Okay na. 3, 7, 8. Okay? 3, 7, 8. Nagtapos tayo dito. Dito rin tayo mag-uumpisa ulit sa second cycle natin. Sa second cycle natin, dyan ulit tayo mag-uumpisa. 8, 3, 7. Yan. Okay na. Meron na tayo, di ba? Now, tignan nyo kung ilan lahat yan. So, 6. Meron tayong 6 lahat. So, hatiin natin yan. Ang first 3 ay positive 0.5. Ang second half is negative 0.5. Yan. So, ano ibig sabihin nito? Yung first 3 na to, ito yung positive or clockwise rotation natin. Itong second half natin is ito yung counterclockwise rotation natin. Yan. So, kinompleto lang natin. Yung first cycle natin is yung positive. Yung second cycle natin is yung negative. So, kapag na-input na natin lahat yan, all we need to do is press on or CA. So, kahit alin dyan. And then, ang target natin is summation ng X and Y. Summation ng X, Y. Okay? Press up 4 para sa summation. S for summation. Press 4. And then, summation of X, Y. That is 5. Pag-press natin ng 5, and then meron na tayo negative 8.5 or negative 17 over 2. Di ba? Negative 8.5 or negative 17 over 2. Or doon sa ating final answer, that is 17 over 2 or 8.5. Kasi nga, positive dahil area ang pinag-uusapan. Okay? So, ganun ginagawa kapag mode start ang ating process. Okay? So, try ulit natin sa isa pang sample problem. Okay? Sa ating sample problem number 2. Okay? So, sample problem number 2 sa problem set natin, number 1. So, i-try ulit natin. Okay? So, para hindi tayo malito, i-drawing natin. So, for example, nag-start tayo dito kay 1, negative 3, tapos negative 4, 3, and then negative 2, 3. Yan. In any order yan. Kahit ano unahin natin dyan, still triangle pa rin ang ating mabubuo. Okay? So, first cycle muna tayo. Dito tayo mag-umpisa kay X. Mode start or 3, mode 3, tapos 2, linear. Okay? So, unahin natin yung X. 1, negative 4, negative 2. Yan. Dito tayo nag-start, di ba? Ito yung first cycle natin. Yung second cycle natin is ito. Second cycle. So, meron tayong 4, ay negative 4, negative 2, and then 1. Kompleto na. Dito na tayo ngayon sa ating Y. Okay? Sa ating Y. Ang first cycle natin is mag-start dito sa kung saan tayo nag-start ng second cycle natin ng X. Doon tayo mag-start. So, first cycle natin. We have 3, 3, negative 3. Yan. So, kung saan tayo nahinto, sa Y to sa Y yung pinag-usapan natin. Kung saan tayo nahinto, doon ulit tayo mag-start ng ating second cycle. Yan. Second cycle. So, we have negative 3, 3, 3. Yan. So, all in all, meron tayong 6 data. Okay? So, ibig sabihin, hatiin natin yun 3 positive, 3 negative. Okay?
So, 0.5, 0.5, 0.5. And then yung second half is negative 0.5, negative 0.5, negative 0.5. Yan. And then press on or CA. And then ang target natin is summation ng x, y. So, press up and then 4 and then 5 summation of x, y. Pag equals natin, meron tayong negative 6 or 6 square units. Yan. 6 square units. See? So, ganun siya ginagawa kapag gamit natin yung mode stat. Okay? So, yung mode stat na yan is applicable yan kapag meron tayong 4, 5, 6, 7, and so on and so forth na vertices. Okay? So, hindi naman siguro yung voids natin, hindi naman siguro tayo bibigyan ng 8, 9, 10 vertices. Okay? Kasi medyo matrabaho na talaga siya. Okay? So, ganun siya ginagawa. Yan. So, let us try ngayon sa ating 4 vertices. Okay? Let us try sa ating 4 vertices. Pero, sagutan nyo pa rin itong ating problem set number 2 at saka number 3. Kung parehas lang yung makukuha nyo sagot kapag ginamit nyo yung metrics at ginamit nyo yung mode stat natin. Okay? So, tignan nyo lang. For your practice purposes only. Okay? So, i-try naman natin ngayon yung 4 vertices. Yan. Now, sa 4 vertices, ang requirement natin ay kailangan nyo munang i-drawing or i-plot yung mga coordinates natin. Bakit? Kasi kapag sinundan natin yung mismong given, kapag sinundan natin, for example, this one, sinundan natin yung A, B, C, and D, hindi natin alam kung closed figure pa siya or kung anong klaseng figure siya. Malay ba natin kung yung figure na yan is pag-ganto-ganto? Malay natin yung figure na yan is pag-ganto-ganto. So, hindi natin alam. Ang primary goal natin dito is kailangan polygon yung shape ng kanyang coordinates. Okay? Kailangan polygon, regular polygon yung kanyang shape. It's either be pentagon, hexagon, heptagon, dodecagon, okay? Icosagon, basta closed figure na polygon, regular polygon. Okay? So, that's why kailangan muna natin siyang i-graph. Okay? So, yung sa pag-graph naman, not necessary na kailangan sundin yung mga coordinates natin. So, assume na lang. So, for example, 0, 0. So, alam natin ang 0, 0 is abscissa yun. So, dito siya, 0, 0. Yan. Or center. Pag circle, center. Yan. So, 0, 0. Tapos, meron tayong 6, 0. 6, 0. So, pag-assume natin na dito siya, 6, 0. Yan. 6, 0. Yan. Tapos, meron tayong 6, 5. Yan. So, 6, 5, assume natin na nandito siya, 6, 5. Yan. Tapos, yung 0, 5, assume natin na nandito yung 0, 5. 0, 5. So, as you can see, nakabuo tayo ng square or rectangle. So, whatever, di ba? So, square or rectangle. Yan. No matter what. And then, ang gagawin na natin dito is, bahala na kayo kung anong rotation, kung saan kayo mag-start. Pwede dito, kayo bahala. Okay? So, basta, kung saan kayo mag-start, tandaan nyo lagi. So, for example, itong first cycle natin is mag-start tayo dito. Dito na lang tayo mag-start ng first cycle natin. First cycle natin, dyan tayo mag-start. First cycle natin ay 6, 6, 0,
0. Yan. Ang second cycle natin is dito na lang sa kanyang baba. Meron tayong 6, 0, 0, 6. Yan. Tapos dito sa kanyang Y, ang first cycle natin ay dito na lang. 0, 0, 5, 5. Yan. Dito tayo nag-end sa first cycle. Dito rin tayo mag-start ng second cycle. 5, 0, 0, 5. Yan. So, tingnan natin kung ilan lahat. So, we have 8 data lahat. So, ibig sabihin, 4 positive, 4 negative. Okay? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. And then, yung second half is negative. Negative 0.5, negative 0.5, negative 0.5, and negative 0.5. Yan. So, kompleto na yung data natin. Ang gagawin na lang natin is summation ng x, y. Summation ng x, y, ups, 4, and then 5. Yan. As you can see, ito yung ating area. Area ng ating rectangle. Rectangle. Ayun naman, rectangle. Determine its area. So, ang area natin dyan ay 30. 30 square units. Yan. So, 30 square units. Yan. So, ganun din naman pagdating sa 5, 6, 7, and so on and so forth na given. Okay? So, ngayon, medyo malilito kayo, pero pagka pinactice nyo, medyo makakapa at medyo bibilis na rin kayo. Okay? So, ayan. For your practice, try this problem set. Number 1, number 2, and number 3. Okay? And then, i-comment nyo or message nyo sa akin kung ano yung inyong answer para ma-verify natin. Okay? I-comment nyo lang PRTC Learning Hub or i-message nyo PRTC Learning Hub or sa akin directly, Kevin Pura. Okay? So, yan. So, i-try naman natin ngayon kung paano siya dito sa ating 5 vertices. Okay? So, kung paano siya sa 5 vertices. Okay? So, parehas lang din naman. Parehas lang din naman. Ang gagawin lang natin, ang una requirement natin dito ay i-plot natin. I-plot natin. I-plot natin. I-plot. Okay, 0, 0. Dito pa rin. 0, 5. So, assume natin dito siya, 0, 5. And then, we have 4, 8. 4, 8. So, assume natin nandito siya. 4, 8. Tapos, 8, 0. Assume natin na nandito siya. 8, 0. Yan. Assume natin na ito yung kanyang figure. So, assume natin na ito yung kanyang, sorry medyo dapat ito siya. So, assume natin na yan yung figure niya. Okay? So, it's up to you ngayon kung saan kayo mag-umpisa. Pwede dito, pwede dito, 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 dito. Basta alam natin yung first cycle and second cycle kung saan tayo stop, saan tayo magsa-cycle ulit. Okay? For example, dito tayo mag-first cycle. First cycle. Okay? So, for example, dyan tayo mag-first cycle. First cycle natin ay 8, 0, 0, 4. Yan. 0, 0, 4. First cycle, tapos na. Second cycle natin, dito tayo mag-start. Second cycle. So, 0, 0, 4, 8. Yan. Okay na yan. Ay, teka. 1, 2, 3, 4. May nakalimutan pa tayong i-graph. Okay? May nakalimutan pa tayong i-graph. Ulitin natin.
Ulitin natin. Ngayon ko lang na-realize. Nakalimutan ko i-graph si 8.5. Ulitin natin. Ayan. Nandito si 0, 0. Nandito si 4A. Sige. Dito natin ilalagay si 4A. Tapos si 8, 5. 8, 5. So, palagay natin dito si 8, 5. 8, 5. Tapos A. 8, 5. 0, 0. 8, 5. Tapos 8, 0. 8, 0. Tapos 0, 5. 0, 5. Palagay natin nandito sa 0, 5. Parang pangit ang figure niya. Pero sige lang. Yan. Assume natin na ito yung kanyang figure. Yan. So, bahala na kayo kung saan kayo mag-start. Okay? Bahala na kayo kung saan kayo mag-start. Pwede dito, 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 dito. Kayo bahala. Okay? So, assuming na dito ako mag-start. Yan. So, assuming na lang na dyan ako mag-start sa akin first cycle. Yan. So, 8, 8, 0, 0, 4. Susundan nyo lang yung kanyang loop. 8, 8, 0, 0, 4. Okay? Hindi pwede 8, 8, 0, 4, 5. Hindi pwede. Dapat susundan nyo kanyang loop. 8, 8, 0, 0, 4. Yan. Okay na ako sa first cycle ko. Second cycle ko naman, dito lang ako mag-umpisa sa baba niya. Second. Para hindi na ako malito. 8, 0, 0, 4, 8. Yan, okay na ako. Okay na ako sa X. Dito naman ako sa Y. Yan. Dito ako mag-uumpisa. Sa second cycle ng X, doon ako mag-uumpisa. So, 0, 0, 0, 4, 5. Okay? Kung saan ako nagtapos, doon ulit ako mag-uumpisa sa aking second cycle. So, we have 5, 0, 0, 5, 8. Yan. So, kompleto na. So, all in all, I have 10 data. Okay? So, ibig sabihin, 5 positive, 5 negative. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative. 0.5, 3, 4, 5. Yan. Yan na, kompleto na. On or CA. And then, ups, summation, that is 4, and then 5 para sa summation ng X, Y. Pag equals ko, I have negative 52, or ang ating final answer ay 52 square units. Yan. So, ganyan tayo mag-solve ng area by coordinates using calculator techniques. Okay? So, i-graph nyo muna para hindi kayo malito. And then, as you can see dito sa aking solution, wala akong masyadong sulat-sulat. Diba? So, kasi kapag ginamitan natin to ng shoelace method, 1/2, ganon din naman, kailangan nyo pa rin naman tong i-graph. And then, kayo bahala kung saan kayo mag-start. Yung loop nyo, kayo bahala kung saan kayo mag-start. 8, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 8, and then 8, 5. And then, ganyan-ganyan pa kayo. Ganun pa kayo.
tapos gagamit pa rin naman kayo ng calculator para i-verify yung final answer nyo. Di ba? So, medyo madungis tignan yung scratch paper nyo. Though maganda siya kasi naaaral natin yung basic fundamentals on how to solve this kind of problem. Kaya lang kasi board exam kasi yung pupuntahan natin, it doesn't matter naman kung ano yung solution na kailangan yung ipakita or kailangan yung gamitin. Kasi ang importante doon kay PRC is ma-shade nyo yung kanyang scantron. And then scantron lang naman yung chechekan. Okay, yung solution natin, wala nang pakialam sa PRC doon. Okay? So once again, yan yung ating method pag gagamit tayo ng calculator technique on solving this kind of problem. Yan. So if you have more question, clarification, or concern, just message us through Facebook page, that is PRTC Learning Hub, or direct to me, Kevin Pura, hanapin nyo lang. Yung profile ko doon is yung logo natin. Okay? Yung logo natin. Hindi kayo malilito. So that's all for today. Thank you so much and have a great day. Yan. So for your practice, pwede nyong sagutan itong ating problem set. Para at least ma-appreciate nyo yung ating solution. Okay? So problem set number 1, problem set number 2. Yeah. Once again, thank you so much and have a great day.